Kinabukasan, di na nagisingan ni Romina si Marco. Nang tingnan niya ang relo sa side table, 9:00 na ng umaga. Kaya dali-dali siyang nag-ayos ng sarili para bumaba. Naulinigan niya ang masayang tawanan sa garden kung saan nakahain ng almusal. Iha, gising ka na pala. Tamang-tama't hain ng almusal. Masayang sinalubong siya ng abuela, tsaka siya niyakap. Grandma, mukhang nagkakasayahan kayo ha? Ani ang gumanti rin ng yakap. Masaya kasing kasama sina Annette at Liza. They made my morning. Natatawang bumaling to sa dalawang makulit na dalaga. Ay nako, Romina. Bumanat na naman sina Annette at Liza. Gustong magpaampon kay Doña Eiko. Naiiling na sabat ni Manang Lydia. Ate Omi, gusto daw nila tayo maging kapatid. Hindi rin mapigilan ni Akiko ang mapangiti. Payag ka naman, di ba Romina? Alam mo, ang gwapo pala ng papa mo. Payag din siyang maging ampon niya kaming anak ni Liza. Pakengkoy na wika ni Annette. Bahagyang natigilan si Romina matapos marinig ang mga sinabi ni Annette. Nakausap niyo siya? Oo naman, ang saya nga niyang kausap eh. Kaya lang umalis sila agad ni Sir. Napatingin siya sa abuela na agad naman itong nakuha ang ibig niyang itanong. Yes, kanina nandito sila ng asawa mo. May asikasuhin lang sila ngayong araw. Pinapasabi nga rin ni Marco at hindi ka na niya ginising. Nito? Aasikasuhin? Takang ulit niya. Yup, I don't know what is it. Kibit balikat na sagot muli ng abuela niya. Samantala, sa conference room ng Marco Polo Hotel ay kampanting nakaupo ang mag-amang Velez. Kagabi nakipagkita si Sanji kay Senator Velez para ipaalam ang pagbabalik ng anak at para rin makipag-set ng appointment. Daddy talaga bang bumalik na si Romina? Nanginginig ang mga mata ni Renzo sa ama. 100% na nandito na siya. Si Sanji mismo nag-set ng appointment ngayon. Ani ng matandang Velez habang sinasabayan pa ng higop ng kape. Magaling kung ganon. Sa wakas. Puno ng kumpiyansa ang sumandal si Renzo sa malambot na upuan. Hindi nagtagal mahihinang katok ang pumukaw sa dalawa. Pagbukas ng pintuan si Sanji ang bumungad, kasunod si Marco. Kunot noon namang nagpalingali nga si Renzo sa pag-aakalang kasama si Romina. Magandang umaga, kumpadre. Ani Sanji. Sabay tumayo ang mag-ama, nakipagkamay kay Sanji. Nasaan si Romina? Maaskad na tanong ni Renzo. Have a seat first, Renzo. Ani Sanji at tinurong upuan. Habang formal naman ang mukha ni Marco. Anyway, gentlemen, I would like to introduce Marco Santiago. Nabitin ang sasabihin ni Sanji nang sumbat agad si Senator Velez. Marco Santiago, the current President of Business Association of the Philippines. Agad nakilala nito si Marco. None other than Senator Velez. Tugon naman ito. My pleasure to see you here. Masayang bulalas ang senador at mabilis inumang ang palad para makipagkamay. Malugod namang tinanggap ni Marco ang pakikipagkamay nito. Same here. Sino siya, Daddy? Di makatiis sa tanong ni Renzo. Naintriga kasi siya sa reaksyon ng ama. Mr. Santiago is the owner of 6 biggest hotel ng Metro Manila, the Prestige Hotel, including the 5 branches of Carrier Shopping Mall. Halatang hindi makapaniwala si Renzo nang marinig ang mga sinabi ng ama. I never thought that you're young as I expected. I just heard your name. Bawi nito. I see. Kaswal na wika na lamang ni Marco. Anyway, bakit kayo magkasama ni Sanji? Nasaan ang anak mo? Dapat nandito siya dahil masyado na antala ang araw ng kasal ni Renzo? Takang nagpalipat-lipat to ng tingin sa kanila. Compadre, Marco is my son-in-law. Fromy got married just a week ago. Unfortunately, wala nang kasalan magaganap sa pagitan nila ng anak mo. Parehong napatulala ang mag-ama sa narinig. Ilang sandali pa nang una makabawi si Renzo. Wait. What the hell are you talking about? Umalma si Renzo. Stating the truth, Mr. Velez. Salubong ni Marco sa lalaking nakakairita. Magsasalita pa sana si Renzo na magtaas ng kamay ang ama para dito naman na magsalita. Mukhang nilalagay mo yata sa alanganin ang agreement natin, Sanji. Kung ganoon, magiging akin ang plantasyon mo. Magagawa ko na rin ng golf course ang malawak mong taniman. Anito at muling humigop ng kape. Babayaran ko ang 600 million kong utang kasama ng interes. Cash pa kung gusto mo. Matatag na wika ni Sanji. Gano'n na lang yon? No!
Di nakatiis na angil ni Renzo. Renzo, wala na rin ako magagawa. Umuwi ang anak kong may kasama ng asawa. Malumanay pa ring pahayag ni Sanji. Do you think tatanggapin ko ang ibabayad mo, ha, Sanji? Pumirma ka ng dalawang option na ang tayong kapalit ng utang mo ay ang plantasyon or either your daughter and my son will be married. And now you're telling me that you're just gonna pay me? You must be kidding. Naiiling ng wika ng matandang senador. Whether you like it or not, Senator Velez, you will accept the payment in cash. Sabat ni Marco at siya naman ang kampanteng sumandal sa malambot na couch. Who are you to say that? Wala kang alam sa agreement, so better shut up your mouth. Nagbabagang baling ni Renzo. You must be the one who shut up. You're just one of the playing card in this game. And this time, I am the gambler. Dealer. May diing wika ni Marco. Hindi ko yata naiintindihan ang gusto mo, Santiago. Baka nakakalimot ka kung sinong kaharap mo ngayon. Halatang nairita ang matandang senador. Let's say na bilang bangka ng mga baraha, hawak ko ang dalawang pinakamalakas na alas. The diamond and the heart cards. At ang sayo ay secondary lang, the speed and the flower. Ngumiti pa si Marco at siya naman ang kampanteng humigop ng kape. What do you mean? Salubong ang kilin ni Senator Velez. Lihim namang napapahanga si Sanji sa manugang. Hindi naman ako nakakalimot kung sino ka, Senator Velez. Pero baka nakakalimot ka rin kung sino ko. Unang alas ko, ikaw ang nagsabing ako ang current president ng Business Association of the Philippines, kung saan isa ka sa mga politikong sinusuportahan. 45% ng pagkapanalo mo nanggaling sa association ng mga kilalang businessman dito sa bansa. Saglit na tumigil si Marco para arukin ang itsura ng kaharap. Ilang buwan mula ngayon, eleksyon na naman, at mauwang balitang tatakbo kang vice president ng bansa, hindi ba? Paano kung ipa-pull out ko ang suporta ng association sa'yo? Sayang naman ang 45%. Just imagine that. At magagawa ko yun dahil nasa akin ang trono. Pahayag ni Marco habang umiiling pa. Second, pag hindi mo tinanggap ang perang ibabayad sa'yo, 101% lalabas sa media ang gagawin mo sa Sunrise Plantation pag nakuha mo na to. Imagine, 300 farmers ang tatanggalan mo ng kabuhayan kasi gusto mo lang gawing commercial golf course ang lupain? Nakikilit ako na ang batiko sa tatanggapin mo, Senator. So that's it. May laban pa ba ang hawak mong baraha? Parang nalulo ng senador ang dila. Nagkulay suka ito, habang si Renzo ay nanghihinang napasandal. Hindi po pwede na mawala sa posisyon ng ama dahil may mga lihim tong anomalya pag nagkataon, mahahalongkat ito. Na magkasalubong ang tingin ni Sanji at Marco, tila alam na ng isa't isa ang kahahantungan ng pag-uusap. Oh, I forgot to say that you're invited to my grandest church wedding that would be held here in Davao. Dagdag pa niya, tsaka mas tinaas ang hawak at tasa ng kape, na lalo pa namang nagpatulala sa mga kaharap. Isang ngiti ang pinakawalan ni Marco matapos ang pag-uusap nila ng mag-asawang Velez. Habang nasa parking lot ng hotel at pasakay sa Lexus niya, hindi naman kumukurap ang mag-ama. Namamanghang may kasamang inis ang nararamdaman nila. Lalo pa ngang nagngit-ngit si Renzo na makita ang tatlong Land Cruiser na nakasunod kay Lexus. Hindi talaga ito basta-bastang tao dahil sa itsura ng mga bodyguard nito. You win the game, Santiago. But let us see kapag ako na ang bagong vice president. Tiim bagang nawika na matandang senador. Habang sa mansyon ng mga Santillanes ay hindi makapaniwala, nakikinig sina Doña Eiko at Akiko sa kwento ni Romina tungkol sa mga nangyari sa kanya sa pagluwas ng Maynila. Nag-iisa ka talaga, Ate Omi. Nagawa mong lahat yon? I really feel proud. Natatawang wika ni Akiko. What about your relationship with Marco? Pagkuway tanong ng lola niya. What do you mean, Grandma? I mean, bakit ka pumayag na magpakasal sa kanya? What makes you decide to say yes? Nang-aarok na wika ng Donya sa apo. Bahagyang natigilan si Romina sa tanong ng abuela. Bakit nga ba siya napapayag? Grandma, masyado kasing mabilis sa mga pangyayari. Yun lang ang nasabi niya dahil totoo naman. Dinaan lang siya sa bilis ng asawa. Hindi ka man lang nagdalawang isip, ate? Or may something na talaga? Nanunod yung sabat ng kapatid niya. Basta desperate na rin ako that time. Tsaka nabuking na niya ako. Pag-iiwas ni Romina. As I can see, Marco is a good man. Not to mention that he is considered as one of the richest person in this country.
Blessing in disguise. Pahayag ng Donya. And super gwapo. Take note. Kaninang umaga nga nung nakita ko yung mga bodyguard na nagulat. Kasi para mga model ang mga katawan. Kinikilig pang dagdag ni Akiko. Gulat na napatingin si Romina sa kapatid. Dahil wala siya nakikita mga bodyguard simula pa noon. Bodyguard? Sunod-sunod na napatango ang dalaga. Oo ate, mga macho talaga. Naputol ang usapan nila na magsalita si Kesha. Tita Romina, they're here. Excited na sumungaw to sa pintuan. Nakangiting mukha ni Marco ang bumungad sa kanya. Hi sweetie. Anito at biglang didukwang ang labi niya. Magkasamang gulat at hiya ang naramdaman ni Romina dahil sa ginawa ng asawa. Hi! Tanging sambit niya. Nang balingan niya ng tingin ng mga nandoon, pawang mga nakangiti ito na makahulugan. Mabuti naman at nandito kayong lahat. I have an announcement to make. Ani Zanji. Effective today, Marco will be the shareholder of 40% in overall stocks in Sunrise Plantation. How come? I mean, what about the agreement with Senator Velez? Takang tanong ni Donya Eiko. Bahagyang umiti si Marco nang matuon lahat ng tingin sa kanya. The agreement is now null and void, Mama. Marco fixed everything and exchanged. He will be holding a certain percentage in the plantation. The problem is already solved. Ani Zanji at tumingin kay Romina. Thanks God! And to you, Iho? Maluhalohang wika ng matanda. We are one family, Grandma, so I just helped. Humble na sagot niya, tsaka ginagapang palad ni Romina na blanco naman ang ekspresyon. Thank you, Kuya. Puno ng pasasalamat na wika din na Akiko. Pwede na ba akong umakyat? Malambing na tinig ni Romina. Romina, can we talk? Mababang boses ni Zanji. I'm tired. Maybe next time? Sagot niya. Anak, I'm sorry for what I've done. Please listen to me. Stop it, Papa. Not now, please. Aniya at tumayo. Sweetie, pigil ni Marco. Marco, please, hindi ngayon. May diing wika ni Romina, tsaka malalaking hakbang ginawa. Pagdating sa kwarto at saka lang umalpas sa mga luhang pinipigil ni Romina, habang naiwan na lang sina Zanji at Marco. I cannot blame my daughter for hating me too much. Nangihinang sambit ng Ginoo. Matamang nakikinig lang si Marco. My eldest is the most obedient between into my two daughters. Aaminin ko, sinaklawan kong lahat ng gusto ng mga anak ko. Pero kahit naging diktador ako ng mga buhay nila, Romina never complained. Panimula nito. Alam mo bang pinanganak si Rominang artist? My late wife Ira is an artist, an amazing painter, kaya hindi nakapagtatakang namanan ni Romina. Habang nagkakaisip siya at unti-unting nakikita ang gusto ng anak ko, lihim ko siyang hinahangaan until she said that she wanted to take fine arts. But I beg to disagree because I want her to be a doctor. Malungkot nang umiti si Zanji. But you want to know your wife's reaction? She just said, okay, Papa. Kahit alam kong mahal niya ang pagpipinta, hindi siya sumanglungat or nagpumilit. Magkaiba sila ng youngest ko na naman na yatang katigasan ng ulo ko. Sabay pa silang nangiti sa tinura ni Zanji. Walang angal at sakit ng ulong dilulot sa akin si Romina. Lahat akong nasusunod until my biggest mistake was done nang magpadala ko sa pagdadalamhati ko at pati ang anak ko'y pinagkasundo ko. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan niya bago nagpatuloy. Nang sabihin kong nakaset na engagement niya kay Renzo, parang tinubuan ng sungay ang anak ko. Sa unang pagkakataon, sinumbatan niya ako. Pinamukha sa akin lahat. Ang mabait na si Romina naging matapang. Hindi ko yun matanggap kaya't sa una ding pagkakataon, napagbuhatan ko siya ng kamay. Lalong lumungkot ang tinig ni Zanji. Kaya siya tumakas at iniwan ang lahat. Nagpalit ng katauhan at pisikal na itsura. Ani Marco. Isang tango at puno ng lungkot ang reaksyon ni Zanji. Para kay Marco, hindi nga masisisi ang asawa sa naramdaman nito ngayon dahil malalim ang pinaguhugutan ng mga loob nito. Sir, may aaminin din ako sa iyo. Pagkaway-wika ni Marco. Samantala, dahil sa kakaiyak, nakatulog na si Romina. Kaya hindi niya na namalayan ang pagpasok ni Marco. Unti-unti lumapit si Marco sa himbing na asawa para tong anghel na payapang nakapikit. Pagkaray ginala niyang paningin sa kabuuan ng silid, partikular sa pintang kaakit-akit. Ngayon alam niya na ang asawa pala ang may gawa. Kanina nang umpisal din siya sa biyanan. Marahang tumabi kay Romina, maingat na pinauna ng braso niya.
Isang masuyong halik sa tungki ng ilong ang ginawa niya dito na tila nagkabisa dahil nagmulat to ng mga mata. Hi, sleeping crying beauty. Bati niya na lalo pang nilapit ang mukha. Walang tugon sa Romina dahil mas pinili pa niyang isiksik at damhin ang init ng katawan ni Marco, sabay ng pagtulo ng mga luha. Ikaw talaga, lagi mo na lang kung ginagawang panyo. Biro ni Marco, ngunit buong higpit niyang hinakap ang asawa. Ang mga luha ni Romina naging mahihinang higpi. Pinakawalan niya ang lahat ng kinikimkim, lalo pa nga tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas ang mahigpit na yakap ng asawa. Go on, Mrs. Santiago. Kahit mabasa ng luha mo ang damit ko, basta pagkatapos bibigyan mo ako ng ngiting kasing aliwalas ng mga nakikitang cherry blossom dito sa kwarto mo. Pwede bang ipapaint po rin ako ng ganito? Bulong pa ni Marco. Sa narinig, marahang nagangat ng paningin si Romina. How did you know? Takang tanong niya. Ang papa mo nagsabi that you are a good artist? Puno ng kalituhang napatitig si Romina sa asawa. Sweetie, please don't look at me like that. Dahil at this moment isa lang gusto kong gawin ngayon. Ani Marco, habang masuyong pinaglandas ang daliri sa mapang-akit na labi ng asawa. Nangingiting isiniksik lalo ni Romina ang kanyang sarili sa leeg ng asawa. Huwag mo akong tingnan na parang wala kang ginawang hindi maganda. Aniya at niyakap niyang braso sa matigas na bewang nito. Naughty ka talaga. Natatawang wika din ni Marco. At tinigpitan din ang pagkakayakap sa kanya. May itatanong nga pala ako sa'yo. What is it? Anito pero nanatili sila sa posisyon. Kailan ka pa nagka-bodyguard? Ah, sila ba? Matagal ko ng bodyguard ang mga yon. In fact, they're from Jake's agency. Nung nasa Manila mo lang sila napapansin. Kasi kung hindi naman kinakailangan, hindi sila lahat sumasama? Ani Marco, pero bakit andito silang lahat? Sweetie, ramdam ko kasi kailangan ko sila dito. Ganun ba? Maraming salamat nga pala sa tulong mo. Ani na nag-angat ng tingin. I told you diba na ako ang bahala. Isang masuyong haplos ang ginawa nito sa pisngi niya. Ako naman hihiling sa'yo, pwede ba? Ani Marco sa asawa. Biglang kinabahan si Romina sa sinabi ng asawa. What is it? Dahil masyado mabilis sa mga pangyayari sa atin, hindi na tayo nagkaroon ng chance para makilala ng lubusan ng isa't isa. I want to know you well. Nakahinga naman na malawag si Romina matapos marinig ang nais ni Myro. Same here, Mr. Santiago. Baka mas lalo pa ako ma-amaze sa'yo. Good, sweetie. Pero pwede bang sabay tayo mag-dinner ngayon with your dad? Please? Sinabayan pa ni Marco ng paghalik sa kamay ng asawa. Marco? Protesta sana ni Romina. Please, please? Parang batang nagsusumamo ito. Napipilitang tumango na lang siya. Oras ng hapunan at masayang nag-uusap ang lahat, maliban kay Rominang tahimik. Tamang-tama talagang pag-uwi nyo dito kasi within 1 week Kadayawan Festival na. Excited pang wika ni Akiko. Oh yes, naghahanda ng mga tauhan sa plantation para sa gagawing float. Nakangiti si Zanji. Kadayawan? Ano po yun? Excited ding tinig ni Kesha. Masaya siguro yun. Festival eh. Sabat ni Annette. Super happy. Kadayawan Festival is a week-long celebration and Thanksgiving for nature's bountiful harvest, usually celebrated every 3rd week of August yearly. Paliwanag ni Doña Eiko. Wow, nice! May parade of floatling po ng panagbenga? Kasi every panagbenga pumupunta rin kami ni Tito Marco sa Baguio. Ani Kesha. Yes, young lady. Same as that. Participant kasi ang Sunrise yearly. Yung mga na-harvest naming fruits ang pinaparade sa float. Ani din ni Zanji. Can't wait to witness the event. Si Marcong nakangiti. Pero si Romina tahimik na nakikinig. What is the name of your float for this year, Zanji? Tanong ni Doña Eiko. Wala pa nga, Mama. Tinatanong ko nga yung float designer natin. Naging busy kasi sa naging problema. Anyway, any suggestion, everyone? Nilibot ng Ginoo ang paningin sa mga kaharap. What about Japanese cherry blossom ang theme? Suhestyon ni Marco. Wow, great idea, Kuya Marco. Favorite ni Ate Romina ang cherry blossom. Ani Akiko. Nagtaas ng tingin si Romina sa asawa. What do you think, sweetie? Beautiful. Maikling tugon niya. Perfect, Marco.
Mamaya tatawagan ko ang namamahala ng float natin. Masiglang tinig ni Zanji, ngunit naman niya ang malamig na pasensya ng anak. Namumunga na ba ang cherry na yon? Inosenteng tanong ni Annette. Hindi, Annette. Puno iyon. Namumulaklak ng pink. Palagian kami nagbabakasyon sa Japan tuwing springtime. Yan lagi ang request ni Romina. Muling wika ni Doña Eiko. Ask ate about the name behind the cherry blossom, Ken. Nakangiting turo ni Akiko sa kapatid. Why do you love cherry blossoms, Tita Romina? Bibong si Kesha ay na-curious. Napilitang magsalita si Romina kahit nais siya ng manahimik. Kasi it symbolizes hope in human life, Ken. Japanese name of cherry blossom is Sakura. Aniya sa bata. Wow, Sakura! Kaya pala may manga anime na Sakura sa Japan. Natutuwang reaksyon ng bata. Alam nyo ba yang si ate, naglalakad sa patoy na maraming cherry blossom na nagfa-fall down sa Asukayama Park habang naglalakad kasi ini-imagine daw niya yung Prince Charming niya?